taon-taon na nagkaroon ng average na pagtaas o average total number of high-powered firearms na nakukuha doon sa mga tactical offensives na nailunsad dito sa rehiyon. An average of 40 to 60 in a year. May mga kaibigan na rin, mga aliado na nagbibigay na rin ng mga baril. So, habang dumadami ang baril, dumadami na rin ang sumasampa doon sa kilusan. Taon-taon may mga bagong platoons na naitayo. May bagong fronts. Walang nagiba, walang nasira ng mga unit ng NPA, walang nawala ng mga trucks. Ang Upland Bayanihan sa tingin namin ay continuation lamang doon sa Upland Bantaylayan ni Gloria Arroyo, na patuloy dumarami ang deployment ng militar dito sa Southern Mindanao. Last year, 2011, 13 full battalions of armies are deployed. Punso dito, magbunga ito ng mas marami pang karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Maraming dislocations na nangyari, maraming evacuation, maraming biktima ng extrajudicial killings. Isa na dito yung pare na si Father Paps Tintorio doon sa Arakan North, Cotabato. Maraming kabuhayan na rin ang masira dahil sa kampanyang Upland Bayanihan. Walang katotohanan yung sinasabi nila na peace and development, dahil ang mukha nito ay pawang karahasan at kamatayan lamang ng masa. Halos araw-araw may mga reports na mga human rights violation. Walang ibang solusyon dito kundi harapin sa sigla, sa init ng damdamin para sa revolusyon. Talagang mas magkaroon tayo ng advance kahit na dumarami ang hinaharap nating mga kaaway. Ni atong ibuhos tanang kakayaan, ni makasarili atong biyaan, ni girilyang gubat tong matunan, di kapos atong unungan tong panguluhan. Isang potensyalidad na rin ng Southern Mindanao. 2008, nangyari ang isang division-wide military operation doon sa isang banda ng Kumbal at Davao Oriental, kung saan 3 brigada ang pinakilos ng Eastern Mindanao Command. Ngunit hinarap ito ng revolusionaryong kilusan. Sa 3 buwan lamang nakapag-record ang mga kasama ng 80 tactical offensives. Kumuha ng 90 firearms, kasali na doon ang 40 high-power rifles. May dapat pang ayusin para mas makapag-contribute ang Southern Mindanao doon sa haharapin natin na isang tikang, isang steps para makamit yung strategic stalemate. Habang ready na
ang mga Red Fighters, andun na yung baril para sa bagong mga platon, kasama kinakailangan na estable yung unit command, yung mga cadre militar. Kailangan talaga yung mas lumalawak yung teorya kung ano ba itong labanan sa ngayon. Iba yung strategic defensive, iba naman itong strategic stalemate. Gado. Vibrant town. Tribo. Justiso. Relihiyon. Ryan. Potong. Wan. Magbungkalay yung kita. Mag-umag yapon. Hindi ka naman. Hindi nga na human. Wan. Padi palibel pa pod. Pagka BPC. Naya. Naya. Oh. Nang nakita niyo karon, ako nang kinaya. Tapan madulang sa kauban. Dapoy mga kwan sa kauban ka, tabang. Inaiya na to sa medical ethics. Bisan gutom pa ka diha. Bisan pagkapoy ka din ha. Basta naay pasyente nga nanginahanglan sa ato ang tabang. Bisan pag nagkaunta diha lami kayong sudan, biyain na diha Black 9. Akaw dito. Kay masig mamatay na to yung abot nimo. Makitaan pa ng pagkaon ang kinaanta, ang kinabuhi sa tao di na makita. Mana biyaan gid nato ng Black 9 bisan unsa kalami sudan no. Dili tasama sa dili nato sundugon ang kinasak away nga wala man nagtambod sa balaod sa gubat. Nga pasista sila. Na kung kita'y marakpan, tiwasan pa ta. Pero kay kita man tong kuan gyud, katong kita man itong tinud-anay ganun. Nga nagkuan sa kuan sa katawhan, tindalo. Nagtamod po ta sa balaod sa gubat, dili nato pasakitan ang mga biyag sa gubat. Ginabawal po na siya sa medical aid. Ang ganito na siya nga ilabi na sa mga churchur. Ana. Kanang pagpasakit sa mga kaaway, pagbukbok, kulata. Naman na sa balaod sa gubat. Nadili po na siya ang pagpasakit sa mga biyag sa gubat. Para mabigyan ng focus itong mga Red Fighters natin, kailangan, may pangangailangan na ma-overload itong ibang mga units doon sa mga gawaing mass work na kaya nang gawin ng mga organs of political power, ng mga organisasyong masa, na sila na ang mag-handle doon para ang mga Red Fighters ng bagong hukbong bayan ay mag-focus na para sa tudulargang gerilyang pakikipaglaban. Doon na rin sa masa, dapat may mga platoons ng mga milisyang bayan na siya na mangharap sa kaaway para sa mga atrisyon na gagawin niya doon sa kaaway. Yung monopolyo ng lupa, yung land grabbing, naging lumalakas dahil sa mga anti-people programs na ginagawa ng reaksyonaryong estado. Isa na dito itong mining at itong ancestral domain under the NCIP. Thousands of lands na naipamahagi daw doon sa mga tribo, pero kung titingnan, isang tao lamang ang nabigyan ng titulo. Nandun pa rin yung monopoly ng mga lupa dahil doon sa mga plantations. Mas palawakin pa itong paghawak natin doon sa agraryong revolusyon, mas palawakin pa yung partisipasyon ng masa para dito. Itong US troops ay talagang sumasawsaw sa problema at lumahok pa nga doon sa military operations. Second quarter of 2008, 4 na US troops
doon sa isang barangay, Barangay Ngan, bayan ng Compostela, Compostela Valley Province. Ang Eastern Command ng Armed Forces of the Philippines gumawa ng isang division-wide operation. Nagtayo sila ng isang tactical command post doon sa Sitio Espardos at nakita ng mga masa doon. Nandun ang tropang militar ng US, 4 sila. May dala-dalang mga computers, nagtatayo ng satellite dish na sa alam namin, nagbigay sila ng tulong para doon sa mga surveillance operations. And the following day, pinalipad yung unmanned aerial vehicle, UAV, para sa surveillance operation doon sa kampanya nila. Kailangan talaga o mas handa dahil andyan na talaga US troops. So, if ever na may patago-tago lang yung pagsali, tulong nila sa tropang militar, dahil naman doon sa economic interest ng US dito, talagang sasawsaw ang US troops. Pero dahil people's war ito, kahit pa sa sophisticated, kahit pa sa superiority ng bilang at ng armas ng kaaway, kahit andyan pa ang US troops, dahil digmang bayan ito, kaya nating harapin. Walang matuwid na daan. Habang walang makain, patuloy ang kahirapan, patuloy ang labanan, patuloy ang revolusyon, at handa ang sundalo ng bayan, ang New People's Army, na harapin anuman ang mga programa na kontra katauhan, kontra magsasaka na gagawin ni Penoy. Mainit ng pag-ahod kauban, dinhi sa gerilyang nataran, imong desisyon, among gisaluduhan, sa pagsampa sa bagong hukbong bayan. Hindi atong ibuhos tanang kakayahan, dinhi makasarili ato